Solar radiation patuloy hanggang ngayong araw, pero epekto ng solar radiation kitang-kita sa Soho. At stainless patuloy na iiral sa silangang bahagi at magpapatulot ng mga kaulapan at maalinsangang bahagi sa halos buong bansa ngayong araw ng Palaspas. Pero Eastern Mindanao at Southeastern ng Visayas, posibleng uulanin sa mga susunod na 24 o within 48-hour period dahil sa minamumuong surface trap na pumapasok ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Palaspas, March 24, 2024. Ang oras nating boss prime ay umaga ay alas 10:03 na ng umaga. Dahil araw ng Palaspas ngayong araw ng linggo. Pero asahan ang overcast gloomy po at maalinsangan lalo na sa katimugang bahagi ng ating bansa. Especially dyan sa kanlurang bahagi. So magpapatuloy po yan at asahan ang mas mataas na unti-unting temperatura natin ngayong linggo ng araw ng Semana Santa. At asahan din po ang mga mauulap lalo na sa silangang parte ng bansa dulot naman ng stainless. Kaya asahan pa rin ng mga isolated na scattered na mga ilang light and some moderate rain showers pa rin na stationary. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at few clouds muli ang ating panahon dito sa amin sa Caloocan at makikita sa ating live CCTV snapshots ay umiiral pa rin ang malinsangan na maaraw at partly cloudy dito sa amin. So asahan niyang maghapon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila and the rest ng Central Luzon at lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa last temperature na natala na weather station kaninang 5:49 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon, maalinsangan na nakapagtala kami ng 33.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:11 PM. Ibig sabihin, mataas po ang aming heat index kahapon na pumitik o sumipa sa 42.4 degrees Celsius na matinding heat index. Nangangulugan labang kung titingnan natin sa official na mga weather station si Pag-asa, ay may kasabayan ako dito sa amin sa Caloocan na 42 degrees Celsius dyan sa may Puerto Princesa sa Palawan. At isa naman dyan sa may Cotabato sa Maguindanao na stationary na nakakaranas sila ng ganyang temperatura sa loob na po ng 3 araw na. Kaya huwag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, lalo na sa buong bahagi pa rin ng Mindanao dahil mas maalinsangan po ang mas nararamdaman ninyo ngayon dyan. Samantala sa ating P6 Slims in past 24 hours, nangunguna ang San Jose naman muli dyan sa Mindoro na nakakaranas pa rin ng drought at dry spell na nasa 36.5 degrees Celsius. Nagrabing init po so huwag masyadong magbibilad. Makakasama po sa katawan ng sobrang exposed, lalo na't meron tayong nararanasan na solar radiation o solar phenomena mula pa kahapon. Sa lowest temperature na natala sa Baguio City ay sarado po sa 16 degrees Celsius. Pagdating naman sa Inulan, ang Surigao ay umulan sa kanila at least mga light, moderate o light rain showers lamang na nasa 11 mm ang total rainfall. Kahapon ay drizzle rains pa rin na 0.3 o 0.3 mm lamang ang naitala sa amin sa Caloocan. So natiling hanggang pag-ambon-ambon lamang ang inabot. Sa buong buwan ng March ay nakakatotal pa lamang kami ng 6.0 mm na very way below normal po. At kung titingnan natin sa ating vegetation and drought at kung sisilipin natin ang total rainfall, kung babalikan natin ay nanatiling way below normal po tayo. So kahit silipin ninyo yan kay Pag-asa, asahan natin ang pulang-pula po, namumugtak din ng pula ang halos 95% ng buong bansa. Maliban lamang dito sa may bandang kaduduluhan ng bandang General Santos, medyo despite na below normal pa rin o way below normal pa rin, at least meron silang mga ilang pag-ulan-ulan dyan at dyan sa bahagi po ng southern part ng Mindanao pa rin. Pero all in all, since March 22 ay wala po na mga daily average rainfall o mababa po ang average rainfall natin sa buong bansa. At ang drought natin ay natili pong mataas lalo na sa kalurang bahagi pa rin ng bansa
mula dyan sa kanlurang bahagi ng Luzon, pababa ng Mimaropa hanggang west portions ng Visayas pa rin. So alam na po natin ang senaryo dyan. Ilang beses ko na po yan nire-report. Samantala, tingnan natin yung space weather status natin at kasalukuyang nasa KP 5.67 po tayo ngayon na G1 minor storm po. Mula pa po kahapon nakakaranas tayo ng tuloy-tuloy na geomagnetic field at kasabay na po ng mga solar radiation. At makikita natin ngayong araw, asahan po na aabot yan. Asahan yan na aabot ng... So asahan po na magiging mataas po ang ating geomagnetic field ayon dito sa ating latest NOAA KP Index Monitoring. Mula sa courtesy ng NOAA, of course, makikita natin hanggang inaasang sa loob ng 2 hanggang 3 araw pa na binanggit ko na nga po kahapon na hanggang sa susunod na araw talaga na mas makakaranas pa rin tayo na mula 4.0 at posibleng umabot pa rin ng G1 minor geomagnetic storm. At so far, matiling mataas po ang ating inaasahang solar radiation dahil sa aktibo pa rin na nakatapat sa Earth yung AR 3615 tsaka 3614 at meron pang nadadagdagan na iba na 3619 at 3617. At dahil nakatutok sa atin itong napakalaki na cluster na to kaya kung sisilipin niyo sa naked eye ninyo, syempre gagamit kayo ng sunglass huwag kayong tututok ng direkta sa araw. Kitang-kita niyo po yung mga sunspots na yan ni 3615. Dahil malawak at kalat-kalat po yung mga sunspots niya. So kung isusukatin niyo, ang lawak po niyan. At makikita natin sa sunspots number ay nasa 171 po ito. So malawak po at malaki. At dahil aktibo yan, kabilang na ang 3614, asahan po na mataas ang tsansa pa rin ng mga radio blackout at solar radiation, which is nagsimula pa nga po kahapon. At inasang magtutuloy-tuloy yan hanggang this coming March 26, 2024. At expected maglalaro yan from 50 to 70% na magtutuloy ang mga solar radiation. At kung titingnan natin yung huli, ay nakapagtala tayo since kahapon ng X1 class, ayan, na solar X-ray events. So, kauna-unahang X-ray flux yan for the month of March. At makikita niyo yan sa historical. Hindi ko pa na-upload dahil minomonitor ko pa yung mga errors. Madalas may mga errors kasi. Kaya medyo nire-repair ko pa po yung mga possible errors. Pag in-upload ko yan, meron na akong solar X-ray na X-class na historical records. Importante rin na nare-record natin yan para meron tayong mga historical backup recording ng mga X-flare events. Yung M-class, hindi naman masyadong significant yan dahil typically, mga moderate at minor lamang yan. Sa ating forecast ng Nowcast Index, at minasa natin, magtutuloy-tuloy po yan at pinost ko na yan sa Facebook page. 6 kagabi pa, at hanggang 26 po yan, at hanggang sa 27 ay posible pa rin tayong magkakaroon ng mga unsettled geomagnetic field events. At ngayong mga alas 10 ay so far ay medyo kumalma na po yung ating X-ray flux, pero mataas pa rin yung forecast niya na. So diretso tayo sa ating outside humidity na halos drier po tayo at 68%. At bumababa ito ng 9% since last hour. Natiling mataas po ang ating atmospheric pressure na nasa 1,015 hectopascals. Steady din ito since last hour. Sa high tide and low tide, high tide po tayo ngayon mga folks At to be exact, mga 10:49 AM ang maximum high tide. So kasalukuyang high tide po tayo. Kaya pwede pong lumayag ang ating mga mangingisda. Ngayon kung titingnan natin kung gaano kataas ito, ang maximum lamang na aabutin hanggang 0.4 meters lamang ang pinaka high tide. So medyo moderate lamang ang taas ng high tide dito, hindi masyadong malalim. So pwede na po lalo na yung mga magtatahong lamang natin, pwede na po yan. At para sa mga malalakiang isda, syempre hindi naman po pwede lumayag kayo ng ganung babaw-babaw na water level. Kailangan mas malalim para mas maraming huli. Samantala, sa ating air quality, na natin moderate po ang ating air concentration dahil umi-effect po ang ating thermal inversion. At kung makikita natin sa ating cloud height ay mababa lamang at around 841 meters. At dahil mainit po, nagkakaroon ng compression
ng thermal inversion sa kalagitnaan, kaya yung ating mga pollution dito sa city ay hindi kaagad nakaka-evaporate ng mataas. Kaya yung air pollution natin dito sa surface ay mananatili. So magmas po tayo dahil 54 index po ito at 13.43 micrograms per cubic meter ang particulate matter 2.5. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At ang halos warm moon, ang kauna-unahan nating full moon ngayong araw ng hot dry season at binanggit ko na nga po yan nung huli na yung last full moon niya na ang susunod nating full moon, which is yung darating na full moon, warm moon rather, ay asahan po na magiging unang full moon po yan for hot dry season at nangyayari na nga po. Nasa 99% na po ang illuminated ng waxing gibbous na ito at sisikat ito mamayang hapon po at 5:22 PM. At kinabukasan na po siya ng madaling araw at 5:46 AM naman ito lulubog. Samantala at nag-update na po yung aking susunod na eclipse dahil bukas na po magaganap ang partial lunar eclipse. Ang susunod na po na eclipse na magaganap ay itong pinaka-exciting na inaabangan ng mga kababayan natin sa Amerika na total solar eclipse by April 8, 2024 po yan. So yan ang pinaka-inaabangan nila, hindi yung partial lunar eclipse. Hindi masyadong exciting. Kaya kung titingnan natin ay yung event ng solar eclipse ay magaganap 16 days na po mula ngayong araw ang magaganap. Yung historical natin para makita po kung ano ang yung magaganap na penumbral lunar eclipse. Bukas na po yan. Ang oras po natin sa Pilipinas ay 3:12 PM po o 3:13 PM po. Hapon po yun sa atin sa Pilipinas. So sa night side naman, madaling araw po yun. So ang makakita lamang dyan ay mga Amerika nga po, Antarctica, Alaska, at Northeastern Russia zones. Pero gaya nga po na ating sinasabi, hindi na masyadong makikita yan dahil hindi naman totally mako-cover ng umbra ng Earth yung moon. So hindi masyado siya halata. Pero kung may mga high resolution kayo na DSLR cameras, makikita niyo yung difference. Medyo bawas po ng maliwanag yung buwan. Bukas po yan. So eksakto po yan, full moon. Full moon, kasabay ng full moon, sasabay po yung penumbral lunar eclipse sa American side. Hindi po yan kita sa Pilipinas. So, medyo mauuna ata tayo o sila na makakaranas ng warm moon bago po ang Pilipinas. Or maaaring mas mauuna po tayo. Dahil 8 hours ahead po kasi tayo. So, mauuna muna sa atin sa Asia na makakaranas ng full moon dahil 99% illuminated na nga po yung ating buwan. At dahil 99%, malamang mamayang gabi o mga mamayang gabi na po ang kauna-unahan nating full moon sa seasonal ng ating hot dry season po. Yung kauna-unahang full moon po at tatawagin yan ng local o Native Americans na warm moon daw. So, hindi naman masyadong significant yan pero may tinatawag sila kasi ng mga native names kapag may mga ganitong event. So, warm moon daw ang tawag nila doon. Anyway, sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po yan ng Lunes, magiging klaro daw po ang ating himpapawid at wala ang naka-forecast sa akin sa aking BC weather forecast at tsansa ng ulan. Maring sa ibang bahagi, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang dyan sa may bandang Quezon Province at Camarines Norte, ay asahan pa rin ang mga isolated na mga light to some moderate rain showers. Take note yan. At bukas ng Lunes, magiging partly cloudy ang ating maghapon din. At highest temperature expected natin, mas mainit na daw po at 37 degrees Celsius po ang naka-forecast. Ayan, no? So, gaya na ating sinasabi, nitong Holy Week ay mararamdaman na natin unti-unti ang mas mainit na temperatura. Dahil pinapakita na po sa ating mga forecast na aabot na raw ng 37 degrees Celsius ang temperatura natin sa Metro Manila. So, handaan na po ng mga tubig na dadalhin lalo na kapag makikipag-participate kayo sa Semana Santa. At lowest temperature expected natin
Kapag sa gabi naman, maglalaro sa 24 to 26 degrees Celsius ang lowest temperature. Samantala sa ating ginagamit ng satellite imagery para sa ating analysis for weather conditions ngayong araw, makikita natin din sa may bandang Guam ay yung shallow circulation na binabantayan natin. Mukhang unti-unti na pong na-shear out dahil malakas po yung pinaka-kontra na shear line o vertical shear dito sa may bahagi ng Guam. Kaya na-scattered po yung shallow circulation dito. So, posibleng mababa na o hindi na matutuloy ang development nito na itataas bilang invest shallow circulation. Pero ang mga taga-Guam, makakaranas sila ng mga moderate and heavy rain showers anytime mula ngayong araw ha. At dito naman sa atin ay medyo maulap pa rin at klaro ang ating himpapawid sa halos buong bansa. Kalimitan lamang na magkakaroon ng mga ilang partly cloudy ang silangang parte ng ating bansa, especially sa silangan ng Visayas at Central Visayas. Pero maninipisan lamang ito at hindi masyado makakapal kaya magiging partly cloudy lamang ang madalas at mabababa ang tsansa ng pag-ulan. Pumasok man ito, typically mga light rain showers lamang ang mas madalas na maranasan. Kasi kung titingnan natin sa heavy rain potential natin na nakatutok ngayon sa heavy rain potential, satellite imagery, wala pong nakataas na heavy rain potential sa buong bansa. Samantala, yung hilagang bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas po katamtaman ang lagay ng panahon. Very fair weather o generally fair weather po tayo pa rin sa buong bansa, lalo na ng mga taga-extreme Northern Luzon, pababa na yan ng Central Luzon at sa silangang bahagi ng Luzon. At lalo na sa kanluran ay makakaranas pa rin kayo ng dry spell dyan, pababa na yan ng Mimaropa area. Damay po ang NCR mga folks, so tuloy-tuloy po ang tagtuyot natin. Pero sa silangan naman ay may mga ilang partly cloudy at asahan pa rin ng mga isolated light rain showers ang aasahan. At kasama na ang buong Calabarzon area at pababa na yan ng bandang South Luzon mula Bicol region. Katamtaman din po, generally fair weather din po tayo. So typically mga partly cloudy lamang ang iral at mabababa lamang na tsansa ng pag-ulan. At pumasok man ito, typically light and some moderate rain showers lamang. Lalo na ng mga taga-Sorsogon, pababa na yan ng Masbate, Romblon, at dyan sa may central ng Visayas, Eastern Visayas, at buong bahagi ng Cebu, Bohol, at dyan sa bahagi ng Negros region. Magiging partly ito mostly cloudy lang din ang iiral, pero mababa po ang tsansa ng mga malalakasang pag-ulan. So mga katamtaman ang magiging mas panahon ninyo dyan sa Southern Luzon hanggang Central Visayas, mapa-east man yan o mapa-west portions ng Visayas. Typically, isolated lang din ng mga ilang light and some moderate showers ang madalas ninyong mararanasan sa buong bahagi ng Visayas. At sa bahagi naman ng Mindanao, typically ay ma-humid pa rin at maalisangan ang panahon natin dyan, lalo na ng mga taga-kaldurang bahagi dyan sa Zamboanga Peninsula, kasama na ang Barm, Sorsogon at Davao del Sur area. At sa central nito, syempre sa Valencia at Malay-Balay Bukidnon, patuloy pa rin ang napakamaalisangang temperatura, kasama na ang Northern Mindanao, Surigao at dyan sa bahagi ng Compostela Valley. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, typically sa hapon po yan o sa gabi kapag lumalamig po ang temperatura. Dahil medyo mas mataas po ang temperatura sa karagatan nito sa silangang parte ng Mindanao, kaya nagkakaroon ng mga cluster ng mga kaulapan dyan. At dahil sa medyo mas mataas ang temperatura sa karagatan yan, asahan po ang mga isolated rain showers pa rin na minsang hindi nasasagi ng mga Doppler radar. So take note po yan ha. At sa may bandang Eastern Visayas ay maliit lamang din ang tsansa ng pag-ulan. Nabanggit ko na nga po kanina, mas madalas lamang ang mga partly cloudy to mostly cloudy lamang. Lalo na sa hapon, so asahan din ang mga isolated lamang ng mga panandaliang mahihina at katamtamang pag-ulan. So all in all po, generally fair weather po ang buong bahagi ng bansa at patuloy pa rin ang easterlies na magdudulot po na maalisang panahon sa atin sa halos buong bansa. At tuloy-tuloy na po yan hanggang sa pagsapit po ng ating Semana Santa nitong buong linggong ito mga folks. So take note yan, magdala po ng tubig at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw this week ng Holy Week po mga folks. So gaya natin inasahan sa ating West Pacific Basin ng ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring, nawala na po yung anomaly niya. So mababa at hindi po natuloy yung ating binabantayan na shallow circulation. Dahil napaliwanag ko na nga po nung isang araw pa na dahil po mataas ang high pressure area dito sa may hilagang bahagi pa rin, sa may silang mula sa level ng Eastern Visayas, palabas ng PAR, naglalaro pa rin kasi sa 1,012 to 1,014 hectopascals.
So anuman ang magiging low pressure o Coriolis development dito ay napipigilan din kaagad. So walang nangyaring pagtutuloy ng Inves possible formation. So patuloy po na wala tayong asahan na pamumuno sa mga panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa buong linggo na po ito ng Semana Santa. So ang magiging concern na lamang natin yung high pressure area at kasabay po ng maalinsangang panahon dulot nga po ng ating easterlies po na tuloy-tuloy na iiral yan sa buong linggo ng Semana Santa at pagtaas po ng ating temperatura lalo na. So expected yan mga folks sa buong linggo na ito na darating. So wala tayong magiging komento maging sa mga computer models dahil wala tayong aasahan nga po na pamumuo na anumang forecast na mga tropical cyclone o kahit man lang active low pressure area. Kung sisilipin natin ang latest sa Global Tropic Hazard Outlook mula kay NOAA, mula nitong March 27 hanggang April 2 na po, unang linggo, mananatili pong way below normal o way below average rainfall pa rin tayo. Mataas po ang probability na nasa 65%. O 50 to 65% po ang probability na way below average pa rin ang aasahan nating pag-ulan sa Pilipinas. Hanggang sa unang linggo na po ito ng April 2024 hanggang April 9 ay tataas pa po yan sa 65% at maaari pa umabot sa 80% yung below average rainfall probability natin mga folks. So tagatuloy-tuloy na po ang ating hot dry season mga folks ayon yan sa mga forecast na mga iba't ibang mga weather agencies, kabilang na po ang NOAA mga folks. Sa ulat lindol ay tulog po ang inyong lingkod at karamihan sa atin tulog po ito. Mga bandang alas 4 po, mga 4:27 o 4:28 AM po, nagkaroon po ng malakas na paglindol, hindi naman sa loob ng bansa, kundi sa labas po ng ating bansa, na na-detect ng aking seismometer, ayan po, na nagkaroon ng magnitude 5.9 yung huling na-record ko. Pero dito, 6.9 po ang naitalang paglindol dyan sa Papua New Guinea. Yan. Kung i-zoom natin ang detail, ay ito ay nasa halos vicinity ng malapit sa vicinity ng Nhau Rengay. Ayan. Or bandang north east ng Ambunti dyan sa New Guinea, Papua New Guinea, Indonesia. At inaasahan natin nagkaroon ng mga ilang moderate o posibleng moderate damages dahil nasa lupa po ang epicenter nito. 50 km po ang epicentral depth nito. Exact magnitude ay magnitude 6.9. So, maaaring magnitude 6.9 din po ang measurement ko sa aking initial seismometer records. Hindi ko pa ito na-post dahil medyo busy pa tayo pero nag-alarm po yung aking seismometer kaninang madaling araw po yan. Oras sa Pilipinas, 4:22 AM. Pero malamang nag-arrive sa amin mga 4:27 o 4:26 AM na po sa Pilipinas. So medyo malayo-layo kasi yan. So medyo ilang minuto din ang nagkaroon siya ng travel times bago siya nag-arrive dito sa amin sa Caloocan. So malayo po, malawak po yung travel time niya. So nagkaroon ng delay travel mula 4:22 AM, nag-arrive na sa Luzon mga bandang 4:26 o 4:27 AM. I-calibrate computation ko po yan mamaya-mayang konti. Pero mga approximate, mga ganyang oras po yan dito sa atin sa Pilipinas. So magnitude 6.9 po siya na may epicentral depth na 50 km depth. Samantala, sa Pilipinas ay mula kaninang 12 AM, ayan, mayroon tayong dalawang magnitude 4.0 pataas. Isa dito sa may bandang Lingig, Surigao del Sur. Bandang northeast po ito ng Lingig, Surigao del Sur. Ayon sa data feed ni PBOX, ang lalim niya 14 km at magnitude 4.1. At isa naman, dyan pa rin sa may bandang Sarangani Island Marine. So halos malapit pa rin ito sa Babalon. Pero sa Sarangani Island mismo na municipality ng Sarangani ng Davao Occidental. Mas malalim-lalim po ito at 136 km ang depth niya at magnitude 4.1 po yan. Ito po yan, yung pinaka-epicenter niya. So, nasa karagatan din po ito, bandang Dampuelis. Halos sakop pa rin ito ng Indonesia na, kung di ako nagkakamali. Pero sa Pilipinas, ito ay nasa bandang southeast ng Sarangani Island. So, malayo-layo pa rin po ito mga folks. Ito po kasing municipality of Sarangani. So, malayo-layo po siya mga folks, pero pasok yan sa magnitude 4.1 natin.
So meron agad tayong dalawang magnitude 4 pataas, pero kukunti pa sa ngayon ang recorded na mga aktibong mga paglindol sa Pilipinas mula kaninang 12 AM ng madaling araw mga folks ha. So kung titingnan natin ang earthquake historical natin, kung nakakailang lindol na po tayo hanggang sa mga oras na nagre-report ako ngayon, mula nitong unang linggo ng March, ay nakakatotal na po tayo na 860 earthquakes po. 818 dito, magnitude 2.0 pataas. 39 dito, magnitude 4.0 pataas. At wala pa rin nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 and 6.0. So mukhang aabot pa ata sa 1,000 plus ang magiging total earthquakes natin bago matapos ang month of March, na halos magiging kapareho sa month of February. Well, tingnan na lang po natin. And so far, ay hindi pa naman nadadagdagan yung mga mas malalakas na paglindol mula magnitude 6.0 o 5.0 na malalakasang lindol. So ingat na lamang, lalo na sa mga taga Surigao del Sur na nanatili pa rin may mga pagyanig-yanig pa rin sa kanila. Samantala, kamustahin naman natin yung ating dam levels kung tumataas pa lalo. Well, kung sisilipin natin, i-refresh lang, antay lang natin mag-refresh ang ating webpage para sa dam. May mga 5 seconds po ang refreshing time nito. Ayun, nag-refresh na siya. So, kung titingnan natin yung latest sa Magat Dam, well, siyempre, mas mababa pa rin siya sa pinaka-revival curve nito o derived curve nito na 180.74 meters. Nasa 173.41 meters ngayon na ang level ng Magat Dam at kahapon ay nasa 173.26 meters. So, bahagya siya tumaas ngayon. Maganda yan. Sana tuloy-tuloy pong tumaas. Sa may Lamesa Dam, stationary lamang. So, walang tumaas o walang nabawasan sa Lamesa Dam. Pero sa Ipo Dam, mga 0.2 lamang ang nadagdagan. So, kahapon, 99.61. Ngayon, 99.62. Sa Angat Dam ay 200.37. Pero ngayon ay 200.16 meters na lamang. So, yung Angat Dam ay nababawasan naman siya ng nababawasan. So, hindi pa naman siya umabot sa pinaka-rule curve critical niya. So, wala pa rin problema dyan. Nanatiling on green operation pa rin sila. So, wala po tayong maikukomento dyan. Normal pa rin po. At kay Magat Dam po tayo, medyo namumblema dahil ito po ang kalimitan na nagsusupply po kasama ang Metro Manila. Kaya kinukontrol na po ng MWSS ang pagdidistribute ng tubig sa atin, lalo na sa Metro Manila. So, take note yan mga folks. Sa astronomical event natin ay bukas po, meron ng Mercury na nasa highest altitude daw siya ng gabi. So, ipopost natin sa Facebook page ang pinakadetalye. So, posible pong makikita natin yan bago lumubog siguro ang haring araw. Tingnan na lamang natin at ikukumpirmahin natin yan maigi. Ang oras natin yan sa Pilipinas ay 1:54 AM po ng madaling araw. So, not sure kung kita yan. Pero mataas pong altitude level ng Mercury. Pero since ang Mercury malapit sa araw, ay tingnan natin. Kasi nasa bright, well placed po siya ngayong gabi. Tingnan na lamang natin. Kasi sa oras natin sa Pilipinas, ay bukas po yan ng madaling araw at 1:54 AM. At sinasabi din daw ay ang Mercury ay magkakaroon ng greatest elongation sa silangan. So, tingnan natin kung makikita natin yan. At hopefully, hindi maulap sa atin dito sa Caloocan. Bukas naman, ayun, ito na nga po. Warm moon po ang tatawagin. At kasabay po niyan ay ang penumbral lunar eclipse po bukas. Pero hindi natin makikita sa Pilipinas yan. Pero oras natin sa Pilipinas na magaganap naman yan sa night side nila ay 3:12 PM po ng hapon sa Pilipinas. So, madaling araw naman yan sa kanila sa Amerika, banda. Makikita nila yan. Dahil wala naman tayong eclipse magaganap ngayong taon, kaya medyo bad news sa atin. So, yun lamang ang ating magiging astronomical event. Ang pinakadetalye niyan ay ipopost natin sa Facebook maya-mayang konti lang. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Kalaspas, March 24, 2024.
lamang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, March 24, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Pakisuyo na lamang po ng notification bell at visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Pakikita naman ninyo kagad yung mga real-time updates natin sa ating dashboard at mula sa aking weather station sa Caloocan na real-time mula sa aking aparato mismo at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magdala po ng tubig, huwag pong magpa-dehydrate at magandang araw po sa ating lahat.